So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is PJ Vergara at nandito po ulit ako upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay sa comment section. So medyo dumadami na rin po yung nagtatanong and salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagtatanong sa akin. Ibig sabihin, gusto niyo po na ako yung magbigay sa inyo ng kasagutan at recommendations kasi nagtitiwala po kayo. So mga kamanok, bago po tayo magsimula, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga advice, yung mga videos, yung mga segments na ginagawa ko, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po ng sarili po ninyong katanungan. Okay? So, huwag na natin ito masyadong patagalin mga kamanok. Alam ko, excited na kayo at simulan na po natin ang ating sagutan. So, ang unang katanungan po ay galing kay Camilo Sumanda. Ayan. Boss, mula day old hanggang 1 month na hindi gumagamit ng vaccine, ano po ang ipaiinom? Okay, so mga kamanok, pagdating po natin sa pag-aalaga ng mga sisiw, ayan, so ito yung hassle part pagdating sa ating mga backyard breeders. Siyempre, yung iba nasa probinsya, wala namang access sa mga vaccine, tapos nagpisa sila ng 10 itlog lang, minsan 6, gaya ng akin dito, 6 na piraso lang yung napisa. So, yun ba naman, ay iisipin mo na ipunta mo pa ng bayan para bumili ng vaccine at kompletuhin, 6 na piraso, tapos sabihin natin na ang hirap pa o pahirapan pang maghanap ng vaccine, di ba? Sinasawalang bahala na lang natin. Bahala na, ibibreed ko to kahit walang bakuna. So, syempre, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-breed ng mga sisiw na walang bakuna. Okay, baba natin itong cellphone natin kasi medyo mahaba-haba ito. Pag po kayo nagbe-breed ng walang bakuna, make sure mga kamanok ha, yung brooder po ninyo. Sa brooder tayo babawi dito. Ibig sabihin, kailangan nating ihanda ng maayos yung brooder na paglalagyan ng ating mga sisiw. Kailangan po kasi yung inyong mga sisiw, wala silang access sa ammonia. Kamanok, ano yung tinatawag mong ammonia? Ang ammonia po mga kamanok, ito po yung ipot ng inyong mga alaga. Pag nagsama-sama yan, sumisingaw po yan. Okay, pag sumingaw po, yung singaw po yun, yung singaw po nun, yun yung ammonia, pag nalanghap po yun ng mga sisiw, doon po mabilis nanghihina. Doon po mabilis na bumabagsak ang immune system ng bawat mga sisiw. Eh wala nga tayong bakuna eh. Okay lang sana kung may bakuna kasi hindi po dinadapuan ng sakit, especially ng gumboro, yung mga sisiw na may vaccine. Hindi ko masinabing hindi talaga totally tinatamaan ng sakit. Medyo mataas lang ang kanilang immunity kapag gano'n. At yun ang advantage kapag may vaccine. Kaso, wala nga tayong vaccine eh. So, kailangan mga kamanok, yung pinaka-flooring ng brooder ninyo, malalaki ang butas. Para sa ganun, yung ipot, diretso sa baba. And sa mga magagawa ng brooder, medyo taasan nyo po yung paa ng brooder ninyo na may kalahating dipa ang taas sa lupa. Para yung singaw ng ammonia, hindi po masyadong malanghap ng mga sisiw. Konting tips lang po ito. Then bukod po doon, mataas na yung paa o yung flooring ng inyong brooder doon sa mismong ground. Sabihin, medyo makakaiwas tayo sa ammonia, medyo makakaiwas din tayo sa sakit. Tapos idagdag nyo pa na kailangan nyo pong linisin palagi yun. Yung ilalim, para talagang walang dahilan para manghina yung ating mga sisiw. Then yung kanilang flooring, everyday, kailangan nyo din po yung disinfect. O kaya naman kuha kayo ng basang tela or basahan, lagi nyo pong linisin yung flooring. Mahalaga po ito. Okay? Para po talagang walang sakit na makadapo sa ating mga sisiw. Hindi nyo mong kailangan ng totally bakunahan talaga kung wala talagang budget o wala tayong access sa mga vaccine na ganyan. Basta linis lang, cleanliness, disinfection ang kailangan natin. And ito mga kamanok, makakatulong po ito. Yung brooder po ninyo, itapat po ninyo sa nagsisikatan ng araw sa umaga. Kamanok, anong may tutulong niyan? Bakit kailangan nasa initan or nahaharap sa araw sa umaga? Makakatulong po mga kamanok yung init ng araw. Unang-una sa body heat na kailangan ng inyong mga sisiw. Mga sisiw yan, kailangan nila ng body heat. Di ba? Kaya nga sila ay napisa sa incubator kasi medyo mainit doon. Controlled po yung init. So, kailangan din po nila yung init din. Okay? Nagaling sa araw para po sila mas maging healthy. Hindi po sila dapuan ng sakit. Actually, yan pong init ng araw, napakaayos po o napakaganda po niyang disinfectant sa kahit na anong bakterya dito sa mundo.
Okay? Kaya advice ko mga kamanok, ang inyong mga brooder, itapat po ninyo sa nasisikatan ng araw sa umaga. Yan naman po ay mula 7, 8 hanggang 9. Pagdating ng 10, medyo mataas na yung araw, hindi na siya masisikatan. Basta yung nasisilip lang para ma-disinfect lang ng init yung buong brooder ninyo. Makakatulong po yun. And syempre, pagdating sa pagkain, gamit naman kayo ng maayos na pagkain. Kagaya ng Integra, kagaya ng ako, GMP ang ginagamit ko ngayon at maganda at maayos. Makikita niyo mga kamanok, yung mga sisiw ninyo, ang ganda ng paglaki, ang gagana nilang kumain. Then, monitor kayo sa ipot, okay? So, medyo mahaba-habang usapin to, no? Monitor po kayo sa ipot ng inyong mga sisiw. It's either pag nakita nyo na umipot ng pula, umipot ng puti, umipot ng yellow and green, magbigay na kagad kayo ng antibiotic. Lalo na yung pula at yung puti, kadalasan ito yung nangyayari. Pag nakakakita po kayo ng puti na basag ang ipot, yung tipong hindi buo, yung parang malapot or malabnaw, parang ganun, basta basag ang ipot niya, tapos parang chalk. Magbigay na po kaagad kayo ng antibiotic kapag kaganyan. Huwag niyo na pong hintayin na bumaba yung bagwis, manghina yung sisiw, mawala yung gana sa pagkain. Huwag niyo na po yung hintayin mga kamanok. Magbigay na po kaagad kayo ng antibiotic. Pero sabi ko nga, hindi lahat nakakapag-access sa antibiotic sa bayan. Yung iba, 1 hour or 2 hour ang binibiyahe bago siya makarating ng bayan. Paano makakabili? O paano makaka-access antibiotic kapag gano'n? Ito po mga kamanok, konting tips lang po. Kung nakikita nyo po na may problema sila sa digestion or something na may dugo ang ipot or something na nangihina yung sisiw, kumuha po kayo ng dahon ng papaya. Yung maganda, yung medyo green pa mag-green-green talaga, yung medyo may kagulangan. Inyo po yung i-chop, yung mismong yung mismong pinaka-dahon lang, huwag yung pinaka-tangkay. Chop nyo po ng maliliit, tapos ibalot nyo po sa basahang malinis, or sa towel, o kung ano pa, basta basahan na lang malinis, o sa katsa. Ngayon, inyo po yung pipigain. Yung sabaw po nun, marami pong sabaw yon, ihahalo nyo po sa tubig. Okay? Kung nakikita niyo po yung inyong mga alaga may problema sa digestion, naipot ng pula, naipot ng puti, basta bumababa ang bagwis. Lagi niyo pong i-monitor yung sisiw. Pag po yung sisiw ninyo, bumababa po, lumalaylay ang bagwis, may problema na po yun. Sabihin, hindi siya komportable sa kanyang nararamdaman. Ibig sabihin, pagka ganun, may dapat kayong gawin. Hindi po pwedeng pabayaan yun kasi dire-diretso yun Pag bumababa po kasi ang bagwis, tingnan niyo po ito sa sisiw. Dapat po ang sisiw kasi nakataas yung mga bagwis na ganyan. Talagang, naho-hold nila yung taas ng bagwis. Pagka ganun, makikita niyo healthy yung sisiw. Pero pagka yung bagwis po mga kamamay, bumababa na ganyan, bumababa na po doon sa mismong level ng bagwis, may problema po dyan. Diyan na po mananamlay ng pagkain, kailangan niyo pong agapan. So sabi ko nga, kung wala kayong antibiotic, dahon po ng papaya, yung pinaka-juice nito, pigain nyo lang po, ihalo nyo po sa tubig, then lagyan nyo ng konting asin, at saka bawang. Okay? So napakaganda po nilang antibacterial sa loob ng sistema ng manok. Gawin nyo po ito for 3 to 5 days. Okay? 3 to 5 days. Kahit konti lang ang tubig, basta po maipainom po ninyo yung juice ng papaya. Makakatulong po yun, especially sa gumboro, na sakit ng inyong mga sisiw. Pero, in the first place, mga kamanok, kung nagawa nyo na nga po yung paglilinis, maayos yung flooring, kahit po yung chicken wire po na kulay green, ganun po ang inyong gamitin, maayos din po yon. Okay? Kung bamboo naman po ang inyong gamit o yung kawayan, tinilad na kawayan, medyo luang-luangan nyo po yung butas. O kaya mas maganda, mas maninipis po ang tilad ng kawayan sa flooring pagka pansisiw po. Tapos medyo malalaki din po ang siwang. Para po yung ipot, diretso po sa ilalim. Tapos mas mataas po yung flooring sa ground. Tapos everyday linis, disinfect. Tapos ito mga kamanok, maglagay po kayo ng uling. O kahit kita nyo po yung pinagsilaban po ninyo. Di ba po, di ka po may mayroong tawag dito, uling or something na abo. Yun po ang inyong palahin, ilagay nyo po sa ilalim ng brooder. Makakatulong po yun upang hindi magkaroon ng ammonia kasi nakakaano po yun nakaka-absorb po yun ng amoy. Tingnan niyo po yung rep ninyo, may mga uling po yan. Bakit po? Kasi nga po para hindi po mangamoy yung loob ng rep kasi nilalagay natin ng ulam, isda, gulay, minsan nasisira. So yun po ang nag-a-absorb ng amoy, yung mabahong amoy ng loob ng rep. Kaya ganoon din po ang mangyayari kapag nilagyan niyo po ng uling or yung pinagsilaban o yung mga abo-abo dyan sa silaban.
nilalagay nyo sa ilalim, nakakapag-absorb din po ito ng amoy. Yung amoy po yung ammonia po yun po ang medyo hassle sa ating mga sisiw, yun po ang nagdadala ng sakit. Kaya lagyan nyo po ng uling yung ilalim ng brooder, makakatulong po yun ng malaki. Then pagdating naman po sa painom ng inyong mga alaga, halimbawa okay na po sila, nabigyan nyo po ng halimbawa 1 week po na ganon. Actually maganda po kasi herbal po yun. Hindi po kagaya ng antibiotic na talagang minsan nakakapagpabansot. Madalas nakakapagpabansot kapag masyado na po kayong tumagal sa paggamit ng antibiotic. So ngayon, pag naka-recover yung mga sisiw ninyo, healthy na po ulit, ngayon magbibigay po kayo ng electrolytes. Ang gamit ko po mga kamanok is probiotics. May nabibili po tayong probiotics na ganyan na binuburo po ito ng medyo matagal na panahon. Tapos ang ginagawa ko po, kumukuha po ako ng mga talbos ng gulay, ng damo, halimbawa talbos ng halimbawa kangkong, talbos ng kangkong, talbos ng saluyot, talbos ng madre cacao, basta talbos, lahat ng talbos yung malalambot pa. Ngayon, inilalagay ko po ito sa isang taro. Tapos yung probiotics na aking nabili, yung po ang aking ihahalo sa kanya, yung po ang aking pinakatubig, tapos nilalagyan ko po ng asukal. Tapos, yun po ang aking i-ferment sa loob ng 1 linggo bago ko po yun ihalo sa tubig. Yun po yung magsasabaw. Ma-ferment din po yun mga kamanok. Ngayon, pag po na-ferment na, tagsabaw na po, nalusaw na po yung mga talbos-talbos doon ng kung ano-anong damo, kangkong o kung ano pa mang gulay, yun po ang aking ipaiinom. Halo po sa tubig. 1 kutsara lang po, halo po sa tubig at yun po ang aking ipinaiinom. Napakaganda po niya kasi natural po. Fermentation po ang tawag dyan. Alright? So, mga kamanok, medyo humaba yung usapin natin kasi pagdating sa manok, mahaba talagang usapin to lalo sa breeding. And if ever na gusto nyo po ng mas marami pang usapin, tips, trivia tungkol sa pagmamanok, especially sa breeding, nandito po ako. So muli, this is PJ Vergara. Hintayin ko po ang inyong mga katanungan dyan sa comment section. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.